25 million na mga Pilipino po na walang trabaho noong November 2025. Mas mababa po ito kumpara po sa naitalang 5.0% na unemployment rate noong October 2025. Para po sa inyo, Sir Sergio, ano po yung mga pangunahing dahilan ng pagbagsak at ng unemployment rate ng ating bansa? Alam mo, yung employment bumagsak ng mga almost 600,000 this year compared to last year, no? Ang unang-unang konsiderasyon dyan, talagang maraming pumapasok sa job market. Mga 800,000 to 1 million a year ang mga fresh graduate pupunta sa job market at yung mga nagkakaedad, ano? Na-address yan mas mabilis noong 2024. Ngayon, medyo bumagal yung pag-address natin dyan. Hindi yung maraming job seeker na hindi na-address, ano? Although tumaas naman yung employment dahil may mga na-created job. Pero ang ibig sabihin dyan, mas konti yung nakikreated job sa mga pumapasok sa market kaysa ngayong taon, kaysa sa nakaraang taon, ano? Alam mo naman, marami naman rason bakit gano'n, no? Unang-una, yung investors kumonte nag-hold out, ano? Mas mabilis nung isang taon dahil nung lumabas itong mga anomalya, medyo natakot yung mga investors, nagmamatsyag sila. Dati-dati nga sa job creation, mga pangalawa tayo dito sa ASEAN, ngayon kulela tayo, no? Dahil yung even yung mga allies natin, mga countries, nagbibigay na advisory dito. So yung mga investors, both local and foreign, naka-hold. Sana, masolve natin problema. Isa pa rason is yung seasonal jobs, no? Parang nung isang taon, yung mga like yung mga malls hindi ganun karaming hinire nila this time around no November kaysa nung nakaraang taon, ano? Meron din yung seasonal, no? Well, of course yung weather has a lot of things to do with this also. Maraming bagyo lindol na tumaas sa atin ngayong taon kaysa sa nakaraan. Kaya naka-apekto din yun. Isa pa bagay na naka-apekto yung geopolitics natin, including yung threat ng mga ng US, ni Trump, na taasan yung tariff natin or yung tariff ng mga kalaban natin na ibinagsak tayo nandun pa rin sa mataas. No? Mabuti na lang yung main export natin sa US na more than 50% of our export electronics hanggang naka-hold pa yung tariffs na itataasa na. At yung agricultural, medyo nabigyan tayo na reprieve dahil binigyan ng zero tariff muna yung sa mga agricultural product including coconut natin. Ano? So, yun ang mga main issue. So, but most of all, at talaga pinakamalaki epekto riyan, itong skandalo sa corruption. Yan ang naka-apekto sa atin ng laki. At kung hindi natin masusolve yan, itong taong pumasok na to, medyo mahihirapan pa rin tayo. Opo. At may issue pa rin ho ba tayo sa pagdating sa skills mismatch, Sir Sergio? Merong issue yan. Pero alam mo, marami rin sa jobs na hinahanap natin ngayon, hindi naman talagang mismatch. Maraming proyekto na to address that, like yung TESDA, saka yung mga private sector, nag-umpisa na rin sila maglagay ng kanilang training. At yung private sector, nakapagtutulungan ngayon sa gobyerno to create more jobs, ano? Kagaya nung halimbawa, like nung last Labor Day, napakaraming malls na pinahiram ang SM para magamit sa job fairs, ano? At nakita natin yung mismatch doon. Minsan 100,000 yung mga jobs na available,
mga siguro mga 20% lang yung immediately na-hire, ano? Dahil hindi tama yung may mga mismatch ka, ano? Opo. Pero sa tingin po ninyo, alin pong sektor o ano po yung sektor ng ating ekonomiya ang may pinakamalaking naiambag po sa paglago o pagbaba po ng trabaho nitong nakaraang November? Well, ang paglago ng trabaho, yung mga malalaking sektor niya, services. Tuloy-tuloy yung paglaki ng services sa sector, ano? Yung manufacturing at construction medyo nag-lag behind, saka yung pati yung mga mining industries natin, ano? Dahil yun yung mga investors na mga natatakot na magtuloy-tuloy dito. At marami doon sa electronics, although tumaas yung production nila, tumaas sa export nila, yung mga wala ng trabaho, hindi nila nire-replace siguro at nag-hold sila kung paano mangyayari. Opo. So dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon natin sa ating ekonomiya, sa tingin po ninyo, Sir Sergio, ay magpapatuloy po yung pagpaplano ng mga kumpanya na huwag munang mag-hire ng karagdagang mga empleyado dahil nga dito sa mga anomalya na mga issues po sa ating bansa? Well, basically, it's lack of confidence, ano? Na masosolve natin itong problema na ito in a short while. This is applied to both local and foreign investors, no? Disappointed marami sa things that are happening, you know? Napakalaki ng nilagay natin pag-asa sa ICI na it turned out to be a disappointment, no? The other thing na pinag-uusapan ngayon, sana nakarecover kung talaga yung budget na ginawa ng 2026 talagang okay. Ang problema, maraming question din doon sa budget, ano? Parang pareho lang ito noong nakaraan. Parang hindi naman natututo mga legislators natin doon sa nakaraang lesson na tuloy-tuloy pa rin yung politicizing yung budget. Kaya medyo disappointed pa rin ng tao ron. At isa pa, yung pinalalawak nila yung para wag masisi, tinuturo nila yung iba-ibang sektor, iba-ibang administrasyon, iba-ibang tao, yung mga investors na hindi matatapos to. Sinasabi nga namin, mag-concentrate tayo sa 2025 budget at marami na tayo mapaparusahan dahil doon. Pero at huwag na natin munang palakihin at lalo lang tatakot yung investors. Kung gusto natin i-investigate quietly, kasuhan, pero wag na yung mga press release, at lalo natatakot yung investors. Talagang importante, immediately magpakita ng result na talagang yung mga mastermind dyan, mapaparusahan. Opo. Pero may mga hakbang na po bang ginagawa ang grupo po ninyo at iba pang mga grupo para hikayatin po yung job creation? Oo. Noong 2021, nagkaroon tayo ng project doon sa recovery na create 1 million jobs. Na-meet yun, ano? Pero nahinto dahil palit administrasyon. Ngayon, last year, nagkaroon naman kami ng project jobs, ano? Tulong-tulong, yung mga dating katulong doon, yung mga different industry groups, ano? Tulong-tulong mga association, kasama ang DOLE, kasama ang DTI, tuloy-tuloy yung pag-create natin ng mga job fair. Every week, halos lahat meron lagi na mga matching tayo. Ilalagay pa natin, kung naglalagay pa ng platform ngayon na parang online matching, no? Para hindi na kailangan pumunta sa job fair. Yan tuloy-tuloy ang pag-ano natin. Dahil nga lang, ang problema natin, kulang ang investors. Opo. Maliban po sa unemployment rate, bumaba rin yung underemployment rate. Ano ho ba yung interpretasyon po ninyo sa quality ng trabaho na nalilikha po ngayong panahon?
Well, pagkakulang creation ng jobs, marami na pupunta sa informal market. Ano? Ang informal market, ang quality ng jobs yan, at saka kita mababa. So, yun, lumalaki yung unemployed, ano? Yan, produkto rin ng investment. Investment comes out to be jobs, ano? At ang masakit yan, pagka nagpatuloy yan, yung mga kumpanya, kung mas makakatipid pa sila, kung mag-i-invest na sila rin sa mga high-tech, ano? At marami pa rin, lalo lalaki yung mga job natin, job losses natin. Opo. Pero paano po makakatulong naman yung sektor nga po ng mga employer pang masiguro na yung quality po, yung mga trabahong naililikha ay quality job. Kabilang na po doon yung mataas ang sahod at may benepisyo. Well, alam mo, yung quality ng sweldo at saka dami ng trabaho, depende, dapat kasabayan sa economic at yung productivity. So, yun ang pinagsisikapan ngayon, ano? Na maisabay yung productivity. Ang problema rito, even yung quality ng job saka yung sahod, ini-equate natin doon sa ibang kalapit bahay natin. Ang problema natin dito, mas mataas na nga yung sahod natin, yung minimum wage natin, mas mataas sa mga kalating bayan natin, pero mas napakataas naman ang mga presyo ng bilihin dito sa atin, ano? Lalo na pagkain. So yun ang problema, kaya marami sa mga workers natin talagang medyo hirap sa sweldo na tinatanggap nila. Opo. At hindi naman kayang itaas yan by legislation dahil lalo na mawawala ng trabaho pagka pinahirapan po ito mga investors naman. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Sergio, ang ibig pong sabihin, hindi pa po panahon o napapanahon ang pagtataas ng sahod ngayon. Well, actually meron nga ipinasaro sa community level pa lang naman, ano, yung gagawin 750 lahat ng sweldo sa, ano. Nabasa ko nga isang araw, meron po ginawa na study ng De La Salle College na it will be chaotic and it will be suicide. Parang atras yung ekonomiya natin na, ano, at pati investors, lalo maraming mawawala ng trabaho. At yung ginagawa kasi natin, pinipilit nating i-politicize yung sweldo, saka nagiging ang dapat na talaga, tama naman, hindi naman perfecto yung regional wage board, ano? Pero taon-taon, bigyan trabaho yan, nalampasan na natin lahat ng minimum wage sa mga karating bayan natin. Kung hindi tayo pinakamataas, tayo pinakamataas kayo sa minimum wage, ano? Ang problema, ini-equate natin yung minimum wage sa living wage, which is not the same. Ang living wage kasi, marami kasama yan. Kasama yan yung meron trabaho sa pamilya, meron silang kaprasong tinataniman o mga ilaga hayop, kasama yan. Yung mga ayuda ng mga kasama ng mga kamag-anak, kasama yan. Ayuda ng gobyerno sa edukasyon, sa health, kasama yan. Yan ang living wage. Hindi minimum wage at entry-level wage, di-equate natin. Hindi kayang talaga suporta ng family of 4 or 5 na minimum wage. That is not the intention. Ang minimum wage ay proteksyon sa mga bagong job, para wag abusuhin. Hindi bibigyan lang ng konting allowance. Yan yun. Pero kung ekonomiya natin mahina, ini-equate natin yan sa sa living wage. Hindi tama yun dahil kung i-equate natin sa living wage, marami mamamatay sa gutom dahil talaga hindi kaya pakain ng pamilya. Mga key projects, yung mga malalaking proyekto, ngayon naging issue siya kasi binawasan yung pondo sa mga foreign assisted na mga program like kagaya sa subway at iba pang mga malalaking mga infrastruktura sana ng atin pong bansa. Meron din po bang epekto rin ito lalo na po sa issue din sa employment at ganoon din sa inyo po? Well, definitely. Kasi
Noong araw, yung build program ng harang administrasyon, ang daming trabaho na-create yan, ano? Pero balita ko, dahil ito yung mga malalaking project ngayon na hindi na-budgetan, yan sana, inaasahan na mag-create ng more jobs sa construction, sa mga yung mga chain of supplies, services. Mukhang natigil yan. Hindi ko maintindihan dahil dapat itigil talaga yung mga anomalya sa flood control, sa DPWH, pero hindi ko alam kung alin ang mga tinanggal nila na trabaho na project. Yan may effect sa inaasahan job creation. Opo, dito naman po sa pagtaas ng utang ng ating bansa as well as pagbagsak ng piso, meron din po ba itong implikasyon sa inyong hanay po? Ganun din sa employment natin, sir? Well, hindi naman sa employment basically, but basically, habang tumataas yung utang natin, lumalakas sa services natin, hindi ko alam kung saan natin kukunin yan. Baka tataas na naman ng buwis, baka ma-discourage naman yung mga investors lalo sa atin. Ito nga, may mga naglalakad yan na sana yung value-added tax natin sa ibaba, para magsoli man lang naman na ang gobyerno ng dahil hindi natin una-uno doon sa request yung tayo lang hindi nagsasubsidize dito sa area natin sa ating power sa fuel, sa electricity, napakataas yun isang complaint, ano? Sana yung ibang bayan sinusubsidize yan, tayo tinatax pa natin. Sana naman taggalin yung mga yan para bumababa naman ang gastos sa mga tao at mga kumpanya, mga investors. Opo, and talagang ramdam po ba ng inyong sektor ito pong issue ng corruption po? At talagang kung hindi ito matutugunan at masasatisfy po, hindi lang po sa inyong sektor, pati na rin sa kabuuan sa mga Pilipino, kasi ang ano ngayon, nasaan yung mga big fish, nasa yung sinasabing mga balyena na sangkot dito sa korupsyon? Parang hindi pa rin po satisfied yung ating mga kababayan at lalo na yung confidence din po ng mga investors po na maaaring makadagdag ng employment rate sa ating bansa. So yun, kaya naman ang dami ng open letter na ginawa ang mga business sector, sama-sama yung isang beses nga, 35 associations siya tayo sama-sama kami sumulat na dapat talaga maitaas ang confidence, ano? At gawin naman. Kaya nga, sabi ko nga, maraming ang disappointed sa ICI. We were looking at that. Wala nangyari. And ngayon, meron na naman mga association na sumulat tungkol dito sa budget na disappointed din sila. Hindi nila maintindihan yung the most anomalous budget ng 2025. Para mas malaki pa itong budget kayo, paano nangyari yun? Para it defies logic. Opo. And naging hamon din po ba sa inyong sektor, sa employment din natin, yung mga pagnanais din ng ating mga kababayan na magkaroon ng magandang pamumuhay sa abroad na lang, lalo na dito sa kinakaharap ng mga issue ngayon sa ating bansa, mag-OFW na lamang po? Well, alam mo yung OFW, yan ang isang sumusuporta sa atin, ano? Dahil yung remittances nila, yung income nila pinadala rito, talagang yan ang difference natin doon sa ibang bayan. Yan ang nagsasalba sa atin. In spite of the fact na napakababa ng ekonomiya natin, ang nagsasalba sa atin yung meron tayo na wala sila, yung OFW, yung remittances nila. Opo. Sir Sergio, siguro huling mensahe po ninyo para sa lahat po ng mga job seekers at maging mga employers, lalo na ngayong nagsisimula na po ang bagong taon.
Well, everybody is trying to help. The government is also trying to create jobs, Kaya lang,